Purong natural, walang halong kemikal. Yan ang nabuong solusyon ng UPLB Biotech researchers para labanan ang itinuturing na isa sa pinakamalubang peste na dahilan ng pagkalanta ng mga tanim tulad ng kamatis. Tara, let's change the game! Staple na sapag natin mga Pilipino, mapaulam man o sausawan, ang kamatis. Kaya no surprise na isa ang Pilipinas sa top producer nito sa Asia Pacific. Matapos mag-ani ng 7 billion pesos worth of tomatoes noong 2023. At para mapalakas pa ang industriyang ito, pinondohan ng DOST-PCARD ang research and development ng isang biopesticide na kayang labanan ang Fusarium wilt. Isang uri ng fungi na kayang pumutay ng mga tanim tulad ng talong, sili, and yes, kamatis. Fusarium ay isa sa pinakamalubhang peste na nararanasan na ating magsasaka. Soil-borne pathogen yan. So nasa lupa. Kaya mahirap kontrolin. Headed by Dr. UP Marfori ng UPLB Biotech, nabuo ang Wilt Cure. Imbis na gumamit ng kemikal, organic na paraan at walang synthetic compounds ang ginamit sa pagbuo nito. Kaya mas ligtas para sa mga magsasaka, pati na sa kalikasan. Yung kombinasyon ng plant callus at saka amag or fungus. Pag pinagsama sila, may kakayahan sila na mag-produce ng bioactive compound. Mga kapuso, sa paggawa netong Wilt Cure, magkukulture muna tayo ng fungi dito sa corn grits for 10 days para tumami siya. Pagkatapos i-culture at patuyuin, pupulbusin na ito at ready nang i-formulate para maging Wilt Cure powder. Para i-apply itong Wilt Cure, ganito lang yung gagawin natin. So, haluin natin. Kukuha tayo ng kaunting seed. I-coat natin siya. Pwede nyo siyang ibabad ng mga 5 minuto. Kung may oras naman kayo, pwedeng overnight. At goods nang itanim. Sa isinagawang field testing, lumabas na mas mababa ang tinamaan ng Fusarium wilt sa mga pananim na nilagyan ng Wilt Cure kumpara sa wala at ginamitan ng chemical pesticide. Kaya mas mataas din ang kita. Nagwagi ang Wilt Cure ng silver medal sa nagdaang World Invent Singapore. O ayan mga kapuso, isang safe, effective at abot-kayang biopesticide para sa mga magsasaka natin. All thanks to the hard work ng mga researchers dito sa Biotech UPLB. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! May ipinaabot na mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo, nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong sabayan. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Davao City. Mahigit isang linggo bago ang simula ng pangangampanya para sa eleksyon 2025. Dinaluhan ng mga senatorial aspirant ng partido ang naturang pagtitipon. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Nagbigay suporta naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Nagbigay siya ng talumpati sa Leader Summit ng partido kanina na huli na raw nilang malawakang pagpupulong bago magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Naroon sa summit ang mga kandidato ng partido. Sabi ng Pangulo, ang nais daw niyang maging resulta sa Senado ay 12-0. Ngayong Sabado na po magaganap ang kauna-unahang tapatan ng mga senatorial aspirant sa eleksyon 2025. Haharap sa diretsahan at mabibigat na katanungan ang 12 mga senatorial aspirant na kumasa sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Nakatutok si Ian Cruz. The government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now.
mabibigat na tanong ng bayan. Ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Ano yung sasagutin ang mga nagsasabing isa po kayong political butterfly? Ito ang isa-isang sinagot sa kauna-unahang paghaharap ng mga senatorial aspirant ngayong eleksyon 2025. Sa tanong ng bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. May 30 sa mga nangungunang senatorial aspirant base sa Pulse Asia at SWS surveys na inilabas noong Disyembre 2024. Ang inimbitahan ng programa, may mga tumanggi, may mga walang tugon, at may ilang umatras. Sa huli, 12 senatorial aspirant ang kumasa sa hamon para harapin ang mga tanong ng bayan upang makilala at makilati sa mga botante ang kanilang mga plataporma at kakayahan para sa matalinong pagboto sa eleksyon 2025. Ang harapan na ito, pangungunahan ng pinakapremyadong broadcast journalist ng bansa na si Jessica Soho, kasama ang panel ng mga batikang mga mamamahayag ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Sina Vicky Morales, Emil Sumangil, Pia Arcangel at Cara David. Pwede po bang pakilinaw? Tatanggap po ba talaga kayo ng fourth barrel o hindi? Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Mapapanood na yan sa darating na Sabado, February 1, 9 p.m. sa GMA. Simulcast sa GMA Pinoy TV at Super Radio DZBB at may live stream sa YouTube channels at social media platforms ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Ito ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isa rin ba kayo sa mga na-challenge na mabuo ang puzzle na ito? Ang Rubik's Cube. Ang nakilala naming estudyante sa Negros Occidental, minamani lang ang pag-solve nito. Kaya pa nga niyang buuin ito kahit nakapiring ang kanyang mga mata. Magkanda hilo-hilo ng lahat sa pag-solve sa puzzle cube na ito, ang Rubik's Cube. Pero hindi ang binatang ito. Kahit kasi nakapiring ang kanyang mga mata, abay game na game siya. Siya ang second-year college student na si Gabriel mula Bago City, Negros Occidental. 7 na taon lang daw si Gabriel na mahumaling sa paglalaro ng Rubik's Cube. Ang Rubik's Cube kasi is entertaining, especially sa bawat solve mo is different cases at hindi siya paulit-ulit. 3x3 Rubik's Cube na ang pinakamabilis ko na official time is 9.13 seconds. Hanggang sa ang kanyang simpleng libangan, kanya raw sineryoso. Nagsimula siyang sumali sa mga speed cubing competition. I take it seriously lang since senior high school. At ang isa raw sa pinakamalaking laban ni Gabriel, naganap nito lang January 4. Isang national competition na ginanap sa Bacolod kung saan nakatapat niya ang ilan sa pinakamagaling sa bansa. Ang kanyang kategorya, 5x5x5 cube blindfolded. Talagang pinaghahandaan and it requires a lot of practice and time and effort. Sa huli, si Gabriel hindi lang nagkampiyon, nagtala pa siya ng national record nang masolve niya ang 5x5x5 na cube na nakapiring sa loob lang ng 18 minutes at 39 seconds. It doesn't feel real na ako ay matatawag na national record holder. My goal is to defend my national record. Ikaw, kaya mo bang kumasa sa cube puzzle na to? Ang Rubik's Cube ay isang 3D puzzle na inimbento ng Hungarian architecture professor na si Erno Rubik noong 1974. Una niya itong tinawag na Magic Cube, pero dahil pumatok ito sa Hungary, kalaunan pinalitan nila ang pangalan nito sa pangalan nito ngayon bilang pagkilala sa husay ng inventor nito. Ang kauna-unang Rubik's Cube World Championship naman, ginanap sa Hungary taong 1982. Ang tinanghal na kampyon, isang estudyante mula Amerika na nasolve ang puzzle sa loob lamang ng 22.95 seconds. Ngayon, marami ng iba't ibang klase ng Rubik's Cube na pwedeng isolve. Kabilang ng isang ito na talaga namang record-breaking sa laki. Anibersaryo ng isang learning hub sa Dubai noong 2023, binuo nila ito. Isang 3x3 na Rubik's Cube. Ang naturang Rubik's Cube binubuo ng 21 fiberglass cubes. Bawat cube, halos 1 metro ang taas. Kaya ang 3x3x3 meter na art installation na tinatayang magiging 300 kilos ang bigat, ang nakasungkit ng Guinness World Record para sa pinakamalaking rotating puzzle cube sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Sinalakay ng mga otoridad ang opisina ng mga online lending app na inireklamo dahil sa umunoy pangakaras at pagbabanta sa kanilang mga customer. Inaalam din kung konektado ang mga ito sa Pogo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pinasok ng NBI at PAOK ang tanggapan na ito sa Makati kaninang hapon. Ang lugar ay hub umano ng mga nagpapatakbo ng mga online lending apps. Meron kaming search warrant dahil sa ginagawa nyo ditong violation ng Data Privacy Act. Nagulat ang mga tauhan ng kumpanya. Meron pa nga mga nahimatay na empleyado. Ni-raid ang nasabing lugar matapos umano makatanggap ng reklamo ang NBI at PAOK sa matindi at malalapang panghaharas na ginagawa ng mga tauhan nito. Marami na pong yung mga nagtangkang magpakamatay. Marami na rin pong nagpakamatay. Nasira yung buhay. Ayun po, nagkaroon ng depression. Nagkakaroon na ng mga mental problems, nagkakaroon na ng depressions. Yung iba nga may mga suicide incidents nga tayo nangyari because of the harassments. Isa sa mga na biktima ang mga ito, si alias Kikay, na hindi lang daw basta-basta harassment ang dinanas. Sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung baon ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na, parang papatayin buong pamilya mo. Ayon sa mga otoridad, naiengganyo ang ilan na mangutang dahil sa bilis daw ng proseso. Ito'y sa kabila ng 35% umanong interes kada linggo sa inutang na pera. It's very easy to get the loan. I-approve kagad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. Hindi ka pa nag-go sa pangungutang mo, sa loan mo, pero pinapadala na nila yung pera sa account mo. May makasabot pa na ibang ola, parang perang ka ulit mangutang, parang pantapal dun sa dati mong utang, hanggang sa magkapatong-patong na. Ito ang pinaniniwala ang working station ng mga online lending application na ni-raid ng NBI at PAOK. Inabutan ng ilan sa kanila, actually lahat sila, na ongoing pa ang transaksyon sa mga pinaniniwalaan nilang mga kliyente. Nakita sa kanilang mga desktop ang mga impormasyon ng mga may loans sa kanila. Meron ding telescript na ginagamit nila sa pang-engganyo para umutang at para sa mga paniningil ng utang. Walang nadatnan ang mga otoridad na may-ari ng online lending app company, pero itinanggi ng ilang tauhan na nakausap namin kanina ang aligasyon ng harassment. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po na kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglo-loan sa inyo? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. Ito ba nakasama sa mga ginagawa nyo dito kapag hindi nang babayad ay nanghaharas kayo? Hindi po. Hindi po. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Sasampahan ng patong-patong na reklamo, kabilang na ang harassment at grave threat ang mga nahuling customer agent. Violation po ng Data Privacy Act, unauthorized processing of personal information. Tapos may violation din ng yung RA 10175, yung mga cyber libel, yung sisiraan ka dun sa mga kakilala mo. Patuloy namang iniimbestigahan ng PAOK at NBI ang connection ng mga olas sa Pogo. May possibility na yung ibang mga dating nag-ooperate ng Pogo is nag-switch na sa ganitong loan scamming. May mga nahuli na kasi tayo before na ang nagpapatakbo mga Chinese nationals. Yung mga nauna naming na-check, mga grupo rin sila ng mga magpopogo . Kaya lang, ito kasi mas tago sila dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tinutukan din ang mga sumbong laban sa mga mapang-abusong online lending app sa resibo. Walang lusot ang may atraso. Abangan po yan tuwing linggo alas 5 ng hapon bago ang 24 oras weekend. Nasa mahigit 6,000 ang tinatayang mabibigyan ng trabaho sa inilunsad ngayong malakihang job fair sa Maynila. Inilaan yan para sa mga miyembro ng Pantawid Pilipino Program of 4Ps, lalo na yung mga fresh graduate. At nakatutok si Darling Kai.
Maghapong may pila sa labas ng Rizal Memorial Coliseum sa Maynila ngayong araw dahil sa job fair ng pamahalaan para sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. 12,000 4Ps beneficiaries ang pumunta rito kaya paunti-unti lang ang pinapapasok. Isa sa kanilang high school graduate na si Jesus na halos 2 taon nang walang trabaho matapos mabalian sa isang aksidente sa motor. Mahirap po. Dahil po may diferensya na sa paa. Maging ang 23 taong gulang na si Erica, hirap maghanap ng trabaho kahit college graduate at nasa maayos na kalusugan. Napaka-reality po na experience po talaga yung hinahanap. Pursigido raw makatulong sa pamilya kahit nakatatanggap siya ng ayuda mula 4Ps. Ang hirap po talaga. Kaya ginanap ko na rin po yung opportunity na to. Hirap din maghanap ng trabaho ang senior high graduate na si Charmaine kahit isa sa layunin ng K-12 program ang maging employable ang mga graduate nito. Mag-iipon po muna ako tapos mag-aaral po ulit. Mahigit 6,000 raw yung magkakaroon ng trabaho dito sa Dole Job Fair ngayong araw. Hindi kailangang nakapagtapos ng pag-aaral basta nasa legal age at hindi na kailangang magdala ng kahit ano dahil meron daw silang printing services para sa kanilang biodata at ID pictures. Mahigit 70 employer ang lumahok sa job fair kabilang ang mga kumpanya ng IT, manpower services, wholesale and retail at restaurants. Hired on the spot bilang taga-car wash ang 57 taong gulang na si Anjaneth. Masaya po ako kasi makakatulong na sa pamilya at sa apo kong nag-aaral. Sabi ng DSWD, ito raw ang kauna-unahang job fair na inorganisa para lang sa 4Ps beneficiaries. Para masigurado na yung mga 4Ps graduates natin o yung mga beneficiaryo na maaring lumabas na sa programa, patuloy na masubaybayan ng inyong mga pangangailangan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 1.66 million na Pilipino ang walang trabaho, 5.35 million ang underemployed o mga manggagawang nais ng karagdagang trabaho o oras sa trabaho. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Be healthier and stronger this 2025. Yan ang goal ni Kylie Padilla na marami raw self-discovery ngayong 32 years old na siya. Biggest motivation nga raw niya ang 2 kids kahit pa magiging busy dahil sa bagong project. Makichika kay Aubrey Carampel. Blooming in gold si Kylie Padilla sa kanyang photo and vlog shoot para sa isang endorsement campaign. Kapansin-pansin na mas fit ngayon si Kylie at ngayong 2025, priority raw niya ang maging strong and healthy. Regular siyang nag-workout at importante rin daw ang pagkain ng balanced meal. Motivation niya ang kanyang mga anak na sina Alas and Axel. I want to be healthier and stronger for the kids kasi syempre haba pa ng buhay nila, kailangan ako din. Diba? Oo. Tsaka ini-imagine ko pa yung pag nagkaanak na sila, syempre kailangan malakas pa rin ako bilang lola. Mas nadidiscover ko yung sarili ko and I'm more comfortable. Totoo pala yun na pag nag-30 ka na, wala ka nang paki dun sa mga maliliit na bagay. You find yourself more in your 30s. And you're more, parang mas ino-own mo na yung sarili mo when you're 30. Kylie just turned 32 last January 25. Nagkaroon siya ng intimate celebration with the family, organized by her papa, Senator Robin Padilla, and wife Mariel. Siguro kasama na rin sa age ko na to. Gusto ko simple na lang yung birthday ko and kasama ko yung family ko. Especially si Mama Eva. And to embrace another year and also to welcome the Lunar New Year, nag-photoshoot si Kylie na ang concept ay Year of the Snake. Kasi ang unang pasok sa akin ng Year of the Snake, may nagsabi lang na, Year of the Snake, mag-ingat sa mga ahas. Parang sabi ko, ang negative naman. Di ba ang ibig sabihin ng snake? Transformation into a new you. Parang yun yung gusto kong sabihin sa, sa post, sa mga picture na yun. Pagkatapos naman ng pagganap niya as Hana sa Asawa ng Asawa Ko, may pinaghahandaan daw si Kylie na bagong serye. I'm really grateful. Kasi, syempre, ang babae, after mga anak, nag-aalala ka na baka, di ba, I'm past the, But, GMA is very kind to me and they trust me. So, I'm really grateful. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.